Breaking news today, trending ngayon sa social media. Heto na, ibinulgar na, Malutikia rumesbak na. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay DDS News PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni DDS News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! DDS News PH. Tapos ngayon, eto, pakinggan natin itong paliwanag ni Professor Malutikia. Kasi Ayun. po, Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre, huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. parang tama yung analysis na hugas kamay na ngayon itong si Martin Romualdez sa kanyang mga pinagsasabi. Ito, panuorin natin to. Kung susumahin natin lahat, para bang pag-amin yun na meron ngang katiwalian na nangyari doon sa kanilang pagbabudget sa mga nakalipas na national budget po natin? Nagsalita siya na parang meron pang mas matindi, parang ganun. Tama nga yun, parang may pangitain siya ron eh. Pwede niya naman kasi sabihin na wala kaming ginagawang masama, wala kaming ganun. Pero parang sa pinaparating niya parang meron pang mas matindi. Di ba? Kaya nga talaga sa totoo lang, ito ang nakakatakot para sa kanila. Ito yung nakakatakot na maging na maging witness na yan talaga ang magbulgar. Sigurado. Pati kaila-ilaliman yan, alam na alam niyan. Kung meron talaga siyang kinalaman talagang syempre alam naman natin, siguradong maraming lalabas. Ayan talaga, hindi lang blood bath, talagang bat na bat talaga. Oo, Admar. Talagang sinasabi na niya na nagkaroon ng problema, pero naghugas kamay siya at hindi siya ang kasama, hindi siya ang mastermind. Tinuon niya kay Senator Chis Escudero at saka kay Congressman Saldico. Yun namang si Saldico, chairman lang yun ng appropriations eh. Kaya medyo yung umpisa, okay, maganda, hinihintay ng tao ano ang magiging katapusan. Yung dulo, parang itinuon niya dun sa iba at siya'y malinis, no? Kasi sa totoo lang naman, si Saldico, hindi naman kikilos yan kung walang pader na sinasandalan yan. Ganun ba katanga si Saldico na gagawa ng kahit na anong katarantaduhan dyan sa gobyerno kung walang pader na sinasandalan? Ano yan, sariling kagustuhan niya lang yan tapos may mga tauhan siya dyan? Imposible namang gawin ni Saldico yan. At kung ikaw naman ay inosente, di ba Tambi? Kung inosente ka, magkadikit kayo ni Saldico. Imposibleng hindi mo rin naman alam kung ano yung ginagawa niya. O ipagpalagay natin nga ganun wala kang alam. Inosente ka sa mga nangyayari. Hindi ka kasali. Pero alam natin na magkadikit kayong dalawa. Imposibleng hindi mo alam yung kagaguhan na ginawa ni Saldico dyan. Diba? Ano yun? Nagpatay malisya ka din? Nagbulag-bulagan ka rin na kunwari hindi mo nakikita, wala ka nalalaman? Diba? Tapos ngayon si Senator Chis naman, idinadawit mo rin. Diba? Parang silang dalawa lang. Sigurado bang silang dalawa? Sa tingin mo silang dalawa na ba yung talagang pinaka-main na dapat maging sagot dito sa flood control? Diba? Kikilos ba yung dalawang yan na walang pader na sinasandalan? Yung sila ba yung sinasabi mo na merong pang mas higit? Sila ba yun? Kasi parang sa tingin ko, parang mas powerful ka pa nga sa kanila. Hindi naman pinaparatangan kita, sir. 'Di ba? Kung ikukumpara naman sa iyo, 'di ba?
Unang-una, pinsan mo, Pangulo. Diba? Pinsan mo. Tapos, ano pa, tropa pips mo pa yung mga nasa kamera. Parang ikaw yung bossing-bossing nila dyan. Oh. Parang nga mas ano ka eh. Mas ahead ka kila Saldi ko tsaka kay Cheese eh. Sabi pa nga niya, ilalabas niya yung affidavit na sinabmit niya. Hinihintay ko yung itong araw na ito pero wala akong nakikita. Sinabi rin niya na ilalabas na yung listahan ng proyekto niya dahil hindi nag-benefit ang kanyang distrito. Alam mo, dun sa una namin pag-aaral, sinabi namin doon na merong 66 contractors in his district in Leyte province alone. Sa daming ganong kontratista, di madaming ganong proyekto, at dahil maraming ganong proyekto, maraming pondong nabigay. Kaya hinihintay ko yung sinabi niya na ipapublic niya pero wala pa na nangyayari doon, no? At saka ine-expect ko bilang ikaw ang ama ng House of Representatives that you take full responsibility for what happened. Dinistinguish niya kasi ang implementation, ang command responsibility as being Common sense lang ang ibig sabihin ni Malutikia. Para bang, bakit ka ngayon parang hugas kamay ka, Martin Romualdez, na dito mo talaga masasabi na ikaw may pangarap kang tumakbong presidente ng Pilipinas. Alam naman yan ng surroundings mo, ng mga nakapalibot sa iyo, ng mga kaalyado mo, mga congressman. No, una nang sinabi ni BP Sara na ikaw nangarap kang maging presidente. Ay una pa yung sinabi ni former President Duterte na ikaw may pangarap kang maging presidente. Yan ba ang gusto ninyo? Jamagno, ito ba yung gusto mong maging presidente? Mga loyalista, ito ba yung gusto ninyong sumunod kay BBM? Ito, si Martin Romualdez? Kung yan lang yung magiging presidente ng Pilipinas, aalis na lang ako ng Pilipinas. Diba? Makikipagsapalaran na lang ako sa ibang bansa. Doon na lang ako magtatrabaho. Doon na lang ako titira. Kung ganyang klaseng tao lang ang magiging presidente ng bansa, alam natin na walang makikitang kinabukasan ng bansa natin sa tao. Alam mo, kahit ilang beses siyang maghugas ng kamay, no? Ilang beses siyang maghugas ng kamay, hindi pa rin kasi naniniwala yung mga tao sa mga pinagsasasabi niya. Diba? Ngayon, kung talagang wala siyang kasalanan, gaya ng tinatanong ko kanina, imposibleng wala kang alam. Diba? Siyempre, kung may alam ka, pipigilan mo rin kung ano yung nalalaman mo. Siyempre, pipigilan mo. Hindi mo na para palalain. Pero bakit pinalala nyo pa? Diba? Hindi kita dinidirekta na may kasalanan, sir, ha? Sinasabi lang natin dito, bakit hindi mo pinigilan si Saldico? Kung talagang si Saldico lang at si Cheese. Diba? Di kaya nagagalit ka kay Cheese kasi talagang binanatan ka ni Cheese noon doon sa ni Cheese, na nagsalita si Cheese, diba? Ako. At saka parang parang gumagawa lang ng usap yung mga testigong nagsisila basta na dinadawit yung pangalan mo. Sabihin nila parang sinisira lang nila ang political career ko. Para sa akin, sir, wala nang sisirain dyan. Wala ka naman ang dapat ingatan pa. Na maging presidente? Na hugas kamay siya dito sa nangyaring flood control anomaly? 'Di ba? Dapat ikaw leader ka because you are the speaker of the house. Leader ka ng house. Wala ka man lang ginawa. Hinayaan mo na nagkaroon ng korupsyon. Oo. Hindi ka kagaya ni former President Duterte na I will take full responsibility dito sa war on drugs. Yun yung sinasabi ko. Kung talagang wala siyang ginawa, matagal niya nang pinahinto
'Di ba? Kung ano man yung nangyayaring hindi maganda. Lalong-lalo na, 'di ba, uulitin ko, kadikit niya naman si Saldico. Kung si Saldico ang idinidiin niya, bakit hindi niya pinigilan nung una pa lang? Ikaw, leader ka? Nangarap ka ng presidente? Tapos, nagka-problema yung liderato mo? May mga nangyaring korupsyon tapos sasabihin mo, hugas kamay ka? Si executive yan eh. Ibiblame mo ngayon si BBM? Harapin mo, Martin Romualdez, if you are a true leader, kung ikaw gusto kang tumakbong presidente sa Pilipinas, patunayan mo sa buong bansa ng Pilipinas na ikaw po ay leader. Harapin mo itong problemang ito. Mas Wag maganda ka- pa nga, mas maganda pa nga niyan, Sir Donmar, kung aaminin niya na lang. Yung tipong hihingi siya ng public apology, no? Mas magandang tignan yon. Siyempre, medyo nakakaiyak na tugtog habang nagsasalita siya. Medyo baka mamaya maraming maiyak sa kanya, maraming maantig sa paghingi niya ng sorry sa taong bayan. Baka mamaya marami kang mas mauto. Diba? Bakit hindi na lang ganun ang gawin mo, aminin mo? Diba? Kung meron ka mang kasalanan. Diba? Pero kung wala talaga, di wala. Kasi sa totoo naman, no, wala namang magnanakaw na umamin ng sarili niyang kasalanan. O hindi ikaw yun ha, Tambi ha, hindi ikaw ha. O wala namang kahit na sino na pwede kung gusto niya umamin ng kasalanan niya eh. Lalong-lalo na kung talagang matindi yung pagkakaipit niya na mangyayari. Pero na lang talaga kung ipit na talaga. Pero hanggat nakakahinga pa, kasi sa sitwasyon ngayon, no, kahit na sabihin natin na hindi siya magsalita, sabihin niya, hindi ako kasali dyan, kahit saan, accepted pa rin yung salita niyang yan. Kasi syempre, hindi naman siya maiipit sa mga panahon na to eh. Syempre, insan. Insan yun eh. Oh. Baga, sagot kita, insan. Ang kawawa dyan, yung mga naiipit, yung walang connect, hindi nakakonekta kay insan. Ang hugas kamay na hindi ako dyan, hindi ako dyan. Dapat you have to explain to the Filipino people how is it flowing, how is it happening, bakit, why is it happening, bakit nakalusot itong corruption na ito. Kasi kung hindi ka makapag-explain dyan, magdududa talaga ang taong bayan, nakasabwat ka dyan, di ba? O yun lang ang analysis ko dyan. Hindi po pwede na ikaw maghugas kamay ka lang dyan. Kaya nga ikaw binoto ka bilang isang house speaker dyan para maganda yung galaw ng pagiging house speaker mo. Ngayon na nagka-problema, iiwas ka, maghugas kamay ka, magtuturo ka dito sa sa presidente, sa executive. What kind of leader are you? Di ba? Yan lang ang tanong, what kind of leader are you? And you are Kasi doon sa Tambi, parang bata eh. No? nangangarap na maging presidente ng Pilipinas? Yaks! Ew! Sabi ng anak ko, you are stinky. Executive. Mali doon. Kasi meron ring command responsibility ang pinuno ng legislatura. Both ang Speaker at ang Senate President. Opo. So, kayo po ay hindi naniniwala dito sa kanyang sinabi rito. I-quote ko lang siya ha. Sabi niya, no speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches. Martin Romualdez? Hindi mo makokontrol ang komite? Pero nakokontrol mong sabihin o sabihan ang mga congressman na gipitin si VP Sara? Yang impeachment na yan, walang ibang pinagbibintangan dyan, ikaw eh. According sa taong bayan, it's not me ha. According sa taong bayan, ikaw ang mastermind po dyan sa script na
impeachment complaint dyan kay BP Sara? Impeachment. Sa totoo lang kasi, no, simula nang pumasok naman talaga siya, no, simula nang pumasok siya sa eksena, nagkandaloko-loko na. 'Di ba? Nandiyan yung nagkahiwalay si PBBM tsaka si VP Sara, nasira ang unit team. Si VP Sara nagkaganito, binibira ngayon sa confidential fund. Si PRRD is nadala sa ibang bansa. O pagpalagay na natin, wag na yung kay PRRD sa ibang ano na yon, sa ibang senaryo na yon. Dito lang kay VP Sara. No? Simula nang ito talaga is napasok, lalong-lalo na naging House Speaker tong tao na to, is talagang nagkagulo. 'Di ba? Kasi nga nabalitaan pa natin, alam natin na talagang nangangarap talaga siya maging isang presidente. No, 'yun naman talaga eh. So, napaka-imposible naman kasi na sabihin natin na wala kang control sa mga tao diyan sa camera, wala kahit saan. Napaka-imposible naman. Hindi naman siguro sila mag-iisip o kikilos ng ganun ngayon kung wala ding taong nasa likuran nila. Kung walang pader na sinasandalan sila. O walang taong nagpapagawa o nag-uutos sa kanila. Diba? Ganun lang din ba sila katanga na yun lang ang itatapik nila kay Sara Duterte lang? Oh. So, ano naman ang motibo nila para ganunin nila lang ganunin si Sara Duterte? May maitutulong ba yun sa kamera? Di ba? So, kitang-kita naman natin eh. Di ba? Na yan sa kamera talagang dyan ang gagaling yung mga taong mayroong matitinding galit sa mga Duterte. Bakit nagkaroon ng matinding galit sa mga Duterte? Hindi dahil sa may kasalanan yung mga Duterte doon sa binabanggit nila, kundi dahil isa ang mga Duterte, lalong-lalo na si BP Sara, na pwedeng malakas na mga kalaban sa 2028. Eh ang gusto nga nilang manukin, ikaw sa 2028, di ba Tambi? Na mga kasamahan mo. So syempre, kitang-kita naman, diyan mismo sa kamera mas malakas ang puwersa na kumakalabang kay BP Sara. Sa Senado nga wala naman eh. Sa mga iba wala naman. Talagang dyan lang nang gagaling sa kamera. So sino ba ang may hawak ng kamera noon? Ikaw. Sino pa rin ba ang iniisip ng mga tao na may hawak ng kamera hanggang ngayon? Ikaw. Kasi Boji, di wala naman yun. Parang ano lang din yun. Parang display lang din yun. May trial dyan kay BP Sara, ikaw. Diba? Kasi takot kayo kay BP Sara eh. And government agencies. Sabi pa kasi niya sa una pang mga pahayag, but the House is not one person. It is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, institutional process. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. Yun nga, no speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. Alam mo, Admar, yung sinabi niya na no one person can control, tama naman siguro yon kasi ang legislative body is collegial. The decisions will have to be made in plenary. Pero yung sinabi niyang wala siyang control sa 85 standing committees, sa chairperson, sa madidiscuss sa plenary, sa anong uunang papasok dyan sa rules, yan ay call ng speaker. Kung meron siyang gustong diinan, kung meron siyang gustong committee na mag-take responsibility on a given issue, o kung may gusto siyang committee na gusto ko ito, ilabas nyo kaagad ha, na ganito ang linyahan. Yan ay sa ika-20th Congress na tayo. Since 1987, napakalaki ng role ng speaker. In fact, kung maliit ang role ng speaker, dapat wala siya sa line of succession. Pero nasa succession siya. And it tells to everyone how important the role is. He might just be fourth in the line of succession, but truth and in fact, ang speaker, lalo na sa deliberative democracy, ay ninumbrahan niya ng Pangulo.
nakita naman natin nung pagkatapos ng eleksyon, ang dapat naging speaker ay si kinatawan Gloria Macapagal Arroyo, pero dahil nag-express itong si Speaker Martin Romualdez ng interes at dahil magpinsan nga, nag-give way si former Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Anong ginawa niya? Just to show how powerful he is. Nung nakita niyang may pagpupulong-pulong ang ilang kongresista sa South Korea, hindi ba inalis niya si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo? Hindi ba siya ang may pagpili ng kung sino magiging chairman ng appropriation, chairman ng accounts? Yun ay very important committees. Kung sino ang members ng House of Representatives sa Commission on Appointment. So hindi utility lang ang speaker. Ang speaker ay sinusunod ng 345 members. So, mali yung characterization na ginawa niya. Siguro kaya niya yan ginawa dahil nga pinapakita niya na wala akong kinalaman dyan sa nangyari sa budget. Again, ang power of the purse is the House of Representatives. So, imposible hindi alam niya yan. Imposible hindi niya unutusan si Congressman Ko. At imposible na hindi niya rin alam ang small committee. Kaya nga ako sabi ko doon sa isa kong kausap kanina na dating politiko, sana naghayag na siya ng ano yung kinalaman niya, ilinabas niya ang small committee, no? At sinabi niya, oo, nagkamali kami dun sa paglalagay, at least yung realignment ng foreign assisted projects into unprogrammed appropriations o yung paggalaw sa Hindi pa raw kasi ito yung oras para magsalita siya ng mga ganyan. budget ng PhilHealth, hindi lang naman isang beses nandyan ang Maharlika Fund, nandyan ang PhilHealth, nandyan ang PDIC, maraming instances at lahat yan lumalabas at nasasabing tama ang taong bayan dito sa ginagawang oral argument sa Supreme Court. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay DDS News PH. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan din natin ng reaksyon kanina na nagmula kay Sir Donmar TV at syempre kay Maluti Kia at SMNI. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.